Knife in the mix. So ayun mga lods at good afternoon. Ito welcome back sa ating munting channel ano. So ito meron tayong repair at tanggap na gawa na Sakura EB737. So yung unang natin is 757 no. So ito burnout din to. Burnout yung sabi ng ating customer. Ilang beses na siya nagpalit ng fuse dito. Ayan, putok pa rin ano. So ayan, matik na yun, meron niyang output na transistor sira. So pagka ganyan, so pati ata sa primary check na natin ito fuse dito. So nakita kami nito nung last day ano. So medyo dugyot na din. Naglinis siya pero hindi niya mainayos yung paglinis. Ayun, hindi. Okay lang pala yung primary natin. Hindi ko alam kung nagpalit siya dito. Tingnan natin lang ampere to. So 5 ampere. At ayan. So ito yung ayusin natin. So kalawang din no, may mga kinalawang din pala tong parts. So ito, check natin yung output transistor nito at yung mga final driver niya na. So yun, bago natin ito simulan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking munting channel at pasubscribe na po at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayun mga lods, at natanggal na yung ito sunog nga, sunog yung output transistor no, tanggal natin. So yung kabila hindi ko pa na-check. Ito muna yung check natin kasi ito lang naman yung may nag-leak test ako dito sa likod. Siya lang yung may reverse na reading no sa sa base to collector. So isa lang yung nasalba sa pag sunog. Then itong niya is okay lang din. Itong 2690A. So check ko pa itong final driver. Na overdrive to kasi sabi ng ating customer nagload siya ng 4 na speaker ata na malalaki yung watts. So ayun, napasobra sa napasarap sa pagpihit ng volume. Ay ayun. So ito ay kalibrate din natin to So ayan, okay, may kinalawang. Yung sa bias natin na resistor, baka yan yung sanhi din Hindi natin pwede masabi na na overload kasi may mga kinalawang din. Kakalibrate natin to bias nito, ibaba natin same nung una. Gawin natin 0.3 lang yung bias niya para hindi masyado mainit yung ating output transistor. So sana buo lang yan ang kabila para hindi na masyadong para magkalibrate na lang tayo So ito, wala na talaga to siya. Yan Yan. So ayan. So may reading na yan siya, baliktaran. Reverse natin yung ating test probe. Yun 0-0 talaga. Ito. So yun ito 0-0 na siya. So and then reverse natin ulit. Ayun, may reading na siya. Base to emitter kahit sa collector meron din yan. May reading na din yan sa kahit sa collector. So ayan. Ayan ito reverse pa natin lahat, talaga short na siya. Kaya palaging pumutok yung fuse. Ang ginawa pala ni customer ito, nag-jumper din siya ng wire. Ayun, putok pa rin So ayun may pa ng wire.
Tinalian pa ng wire ano. So ito, continue tayo. So ay mga lods, ito natapos na natin taniman. So ayan. At ayan, pinalitan natin ng ano, yung bias natin no. Yung 3K is 3K pa rin. And then yung ating 2.7 1.2 ata pa. 1.2, sorry. So yung 1.2 natin, ilagay natin ng 1.5K. Ganun din sa kabila. 5 ban yung ginamit ko para accurate talaga yung ano, yung kanyang K ohms ano. So ayan. So testing natin. Mamaya natin i-salpak, i-final pag pantay na yung ano, bias no. So tingnan natin ko lang kasi hindi okay lang naman tong ano niya, final driver. So check na lang muna natin. So ito power natin. So naka-series valve tayo. Ay, ano na pa pala? Ba't hindi nag-click yung relay? Naka-power na pala. Delikado transformer nito, pinilit nila na. Check natin yung DC natin kung may pumapasok. Lagay natin sa 600. So wala, 0 dito sa ating sa AC tayo, may pumapasok na AC ano. So wala din, 0 mga lods oh. So 0. Bakit kaya to? Patayin man natin. Naka-plug na tayo. So may kuryente natin. Higpit natin ulit yung fuse. Higpitan natin dito sa likod pala, baka hindi natin masyado na higpitan. Ayun, close contact. So ayun na natin, power natin. So ayun, mayroon na power. So hintayin natin mag-click yung relay. Ayun, nag-click yung relay. So wala na yung short nya. Hindi naman umilaw yung series valve natin. So dito tayo. Ay, naka-AC pala tayo, sorry. Dito tayo sa positive side ng ating transistor. Huwag lang mag-short. So ayan, meron tayong point 37. Kita. Patayin muna natin yung flash. Yun. So yun meron tayong point 38 dito din. Point 38 sa dapat pala, dapat ganito pala pag sa positive ano. So positive base tayo sa ating test probe ano. Point 37 and then point 37 din dito sa kabilang positive side. Ito yung walang problema na channel ano. Point 37 din. Yun. Next isang positive ano. Point 37. So sa negative sa negative transistor pala yung nagte-test, sorry. Dito tayo. Ito pala yung magkasama oh. Itong line na to, ito yung positive. So yan, pati dito no, ito positive din to. So test tayo dito. Negative muna tayo kasi tapos na yung natin. So yan, point 38. Point 38 din. Then dito sa dulo, ito yung ating negative din na isa na transistor. Oops, wait lang. Point 37.
0.37. Reverse natin. Ito yung sa positive natin. Positive trans. May 0.36. 37. Ayun, may chat sa atin. 0.37 pala yung dito. Umiyak na si makina naman. So goods na to. Testing na lang natin, ano? Testing na lang natin. Salpak natin. Balance naman yung ano niya. Okay na yung bias niya. Ayan mga lods, naisalpak na natin. So naglagay na din tayo ng speaker. So wala namang DC out kaya testing na natin to. So ayan, power natin. So sira na yung ano niya, oh. Hindi na umiikot. Hindi na nag-o-auto, no? So yun. Nag-click na yung ating relay. Ingay ni Maki. So yan, mag-audio test tayo. Check. Good test. 1, 2, 3, check. Sound check. Check. Good test. 1, 2, 3, check. Sound check. DJ Christian live on the mix. Drop the bass. Drop the bass. Sound check. So yan, balik lakas na siya ulit at tumunog na. Ang bilis lang pala natin i-repair. Hindi na tayo pinahirapan. Buti dinadala yung transformer sa kaka-jumper niya, no? Sound check. Good test. 1, 2, check. 1, 2, check. Good test. 1, 2, check. 1, 2, check. Good test. So hindi na siya gaano uminit mga lods. Hindi gaya kapag yung original na ano niya, bias ay ganitong sounds pag malakas na, bilis lang ito uminit. Ito ngayon wala pa. Malamig pa. Ayan oh, malamig yung mga transistor niya. So ganun lang gawin nyo. Yan lang yung palitan nyo, oh. Yan oh. Isang resistor lang, pero kung kaya nyo palitan ng 5 band, so 5 band yung gamitin nyo, no? Para mas accurate talaga yung bias nya. Para mag-balance talaga sila. 1, 2, check. Malamig pa rin mga lods. Hindi pa uminit. So observe niyo yan sa sa original na 737 ano, bilis lang talaga mag-init yung ating heatsink. Kahit hindi siya gagamitin, nag-iinit. Kahit hindi siya kumbaga walang audio, no. Ito ngayon, goods na, hindi na siya umiinit. Check natin sa kabila kung balance na ba yung audio natin. Ito, lagyan natin ng audio. Takasan natin konti. Ito, dito tayo kanina nag-test, no. Ito tayong ito yung line na sunog, ano. Kasi pag balance ang bias mga lods, balance din yan ang tunog, ano. Yan, no. Check.
fuse na. Ito na natin sa likod iyan. Ito yung channel na nasunog, no. So yun, huwag kalimutan i-like ating video mga lods, ano? At kapag may gustong batiin kayo or magpatap ng pangalan, so i-comment lang kayo dyan sa baba ng ating video. Basta hindi lang burnout, so mabilis lang talaga ayusin. Need mo lang mag-biasing. So need natin ngayon ipakita yung mga bias natin kasi alam nyo na mayroon tayong ibang viewers at subscriber na technician. So alam na, magko-comment na naman yan sila. So hindi natin masyado pabain yung video natin mga lods, ano? At dance naman na dance. At finish na naman tayo. Done naman na tayo, no? So ayan, thanks for watching mga lods at magandang buhay sa ating lahat. Yan, shout out at Merry Christmas sa inyo lahat. So kung upload natin to sa January, advance 3 Kings, ano? Thanks for watching mga lods.